Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kimberly Palles. At ako naman si Justin Litorroyo mula sa impilan ng Kwentong Bayan. Hatid namin ang mga nagbabagong balita na makatotohanan. Walang kinikilingan, walang pinipiling panig. Narito na ang balita sa araw na ito. Kilalanin ang karanasan ng mga mag-aaral sa paglipat mula sa junior high school patungo senior high school. 2 lalaki, patay, matapos matumba ng puno sa Camarines Sur. Parents Welfare Act Bill isinulong at isinapatuparan ni Senator Perfilo P. Lacson. At para sa ating weather news, narito ang aming field correspondent, Florence Alinuevo. Florence, kamusta na ang panahon natin dyan? Salamat, Kibul. Ngayong Biyernes, asahan ang mainit at malansang panahon sa kalakang bahagi ng rehiyon. Nasa pagitan ng 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius ang inasahang temperatura sa Albay at mga karating lugar. May posibilidad rin ng panandaliang pag-ulan sa hapon dala ng localized thunderstorms, kaya mainam pa rin ang pagdadala ng payon. Samantala, isang tsunami warning ang inilabas ng PhilVolts at Pag-asa matapos ang isang malakas na lindol sa ilalim ng dagat na naitala sa Pacific Ocean, malapit sa silangang bahagi ng bansa. Bagamat wala pang direktang pinsala na naiulat, pinapayuhan ang mga residente sa mga paybayang lugar, partikular sa mga probinsya sa Silangang Luzon at Visayas, na maging alerto at makinig sa mga opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Iwasan muna ang panliligo o pangingisda sa malapit sa dagat hanggang sa tuluyang i-lift ang tsunami alert level. Ang ganitong mga babala ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang masigurong ligtas ang bawat isa. Yan ang pinakahuling update sa lagay ng panahon at tsunami alert para sa Kwentong Bayan. Ako si Florence Nuevo, Nag-uula. Salamat, Florence. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga bagong saltang grade 11 students. Narito si Sandra Lolo, live para sa buong balita. Narito tayo ngayon sa Santo Domingo National High School upang makapanayam ang iilang mga estudyante at alamin kung ano-ano ang kanilang pagsubok na hinaharap ngayon, pati na rin ang kanilang saloobin bilang isang ganap na senior high school student. I feel happy and overwhelmed po kasi may mga bagong tao makakasalamuhan like new classmates, new teachers, and also new lessons na ituturo throughout the school year. Yung mga challenges na hinaharap ko ngayon ay yung mga bagong lessons na hindi pa ko familiar, na hindi pa natuturo sa nung junior high. Dito, nasubaybayan natin ang pagtahak at pagsubok na nararanasan ng ating bagong saltang senior high school student at ang pagsisimula ng kanilang panahon sa pagsasaayos sa panibagong taon ng pag-aaral. Mula rito sa Santo Domingo National High School, ako si Sandra May Lolo, nag-uula. Balik sa Yoki. Salamat, Sandra. Samantala, ang dalawang magkapatid na motorista na namatay dahil matumbahan ng puno, alamin natin ang buong detalye kay Ken Adrian Bandojo. Dalawang motoristang magkapatid patay matapos mabagsakan ng puno sa barangay New Moriones, Ocampo sa Camarines Sur, pasadong alas 12 ng umaga noong Biyernes, Hulyo 18. Kasabay nito, may dalawang nasugatan ding motorista sa mismong aksidente. Makikita sa video ang biglang pagbagsak ng puno ng akasya. Dinala na sa pagamutan ng mga nasugatan habang ang dalawang nasawi ay sa punerarya. Ako si Ken Adrian Bandojo para sa Kwentong Bayan. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Malito talaga ang seguridad sa ating mga kalsada at kapaligiran. Salamat sa update, Ken. Samantala, isa sa mga usaping naging sentro ng diskusyon ngayong linggo ay ang panukalang Welfare Act of 2025. Nakalay na sa atin si John James Rosana para sa buong detalye. Itong nakaraang Miyerkules, muling nagpaliwanag si Senator Ping Lacson tungkol sa Senate Bill 396, ang tinatawag na Parents Welfare Act of 2025. Tinawid niya ang ilang maling kuro-kuro ukol sa panukalang ito. Anya, walang obligasyon ang mga anak na magsuporta sa magulang na nag-abuso, nag-abandona at nagpabaya sa kanya. Ayon sa senador, ang layunin ng batas ay tulungan ang mga magulang na may sakit, senior citizen o yaong mga walang kakayang suporta ng sarili. Iyan ang latest tungkol sa panukalang batas. Ako si John James Rosana, nag-uulat. At sa pagbabalik ng Kwentong Bayan, narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bagong Korean food house sa Santo Domingo, bukas na.
Basura sa siwil ng Santo Domingo, patuloy na nagtatambakan. Nagsimula na ang Star Magic All-Star Games 2025. Tampok ang mga bagong artista at mga exciting na palaro. Manny Pacquiao muling nagbabalik sa boxing ring makalipas ang ilang taong pagre-retiro. At sa Tara Showpiece, muling magbabalik ang iconic fantaserya na Encantadia. Iyan at marami pang iba sa pagbabalik ng Kwentong Bayan. Handa na ba kayo? May bad energy ba rito? Yes! Anong gusto mo? M I L O Milo? Itigilan natin to. Nagbabalik ang Kwentong Bayan at para sa mga naghahanap ng food trip sa bayan, may isang tindahang patok na patok ngayon. Narito si Janelle Balatian, live. Thank you, Justin. Narito tayo ngayon sa bagong bukas na Korean food house na tinatawag na Kuro Korea dito sa Santo Domingo. Dinarayo ito ng mga customer para matikman at subukan ang mga produktong mula sa South Korea. Matatagpuan ito sa Market Site Santo Domingo Albay sa tabi ng G9 Fitness Gym. Bukas ito mula 11 a.m. hanggang 9 p.m. 6 na araw kada linggo, maliban gawing Martes. Dito makikita ang iba't ibang pagkain at inuming patok sa mga Korean culture fans. Iyan ang latest mula rito. Ako si Janelle Balitian para sa Kwentong Bayan. Salamat, Janelle. Talagang patok ang Korean food sa mga kababayan natin. Ngayon naman, silipin natin ang issue ng basura sa pantalan ng Santo Domingo. Narito si Kian Harvey Baloloy. Salamat, Kim. Narito tayo ngayon sa siwal ng Santo Domingo na tinatawag na Pantala, kung saan makikita ang patuloy na pagdami ng tambak na basura sa dagat. Ayon sa mga residente, kailangan na itong bigyan pansin ng mga otoridad bago pa lumala ang problema. Para sa Kwentong Bayan, ako si Kian Harvey Baloloy, nag-uulat. Piani at the service line. Sa Star Magic All-Star Games 2025, nagtagisan ng galing ang mga paborito nating artista. Tampok sa women's volleyball sina PBB Gen 11 Big winner Fiang Smith at Bini member Mika. Sa basketball, nanaigang defending champions na Team Shooting Star laban sa Team Payaman o Team Unbelievable na nagtapos sa score na 73-70. That's big for Argel and the team Shooting Stars. Okay. At matapos ang 4 na taong pagre-retiro, muling sumabak sa boxing ring si Manny Pacquiao para harapin si Mario Barrios. Sa loob ng 12 rounds, dikit ang laban pero sa uli, nagtapos ito sa split draw. Walang panalo, walang talo. At dito nagulat ang maraming netizens na umaasang mananalo si Pacquiao. Sa kabila nito, hinangaan pa rin ng publiko ang pinakita niyang lakas at tapang sa kabila ng kanyang edad. Magandang araw! Tara na sa mabilis ang kwentuhan. Ito na ang latest sa showbiz.
pagbabalik sa bagong pamagat na Encantadia Chronicles. Asan ang mas kapanapanabik na storyline, mas makabago at mas malawak na special effects. At mga bagong aktor at aktres na magdadala ng panibagong buhay sa paborito nating teleserye. Ayon sa cast, sila ay excited at honored na makabalik sa mundo ng Encantadia. Isa pa sa mga usap-usapan ngayon ay ang viral animated movie na K-pop Demon Hunters. To our biggest fans. It is an honor. Umani ito ng mataas na ratings, top 10 sa 93 bansa at top 1 sa 23. Kasabay nito ang pagsikat ng mga kanta mula sa fictional bands na Saja Boys at Huntrix na ngayon ay namamayagpag din sa Spotify charts. At ang tanong ngayon, itataya mo ba ang bare mo? Yan ang hamon sa viral na Lemon Coin Balance Challenge na kinagigiliwan ng netizens. Sa challenge na ito, kailangan balansin ang isang barya sa ibabaw ng lemon na nasa basong may tubig. At kapag nagtagumpay, may libreng inumin o produkto mula sa establishmento. Ako, si Bini Joanna, Joanna Nicole Balute, ang inyong kachika ngayong araw. Abangan pa ang mga susunod na eksena sa mundo ng showbiz. Salamat, Bini Joanna. Joanna Nicole Balute. Nakakatuwang malaman ang mga kaganapan sa mundo ng showbiz. At iyan ang kabuuan ng mga kwentong bayan para sa araw na ito. Mula sa panahon, edukasyon, isyu sa kapaligiran at mundo ng showbiz. Layunin naming maiatid sa inyo ang mga balitang may saysay at kabuluhan. Kami ang iyong tagapagbalita Ako si Justin Lito Royo at ako naman si Kimberly Falles. at ito ang Kwentong Bayan.